Alam mo ba, isa sa pinakamakasaysayang yugto sa bansang Pilipinas ay ang panahon ni Pangulong Corazon Cory Aquino, ang unang babaeng presidente at tinaguriang ina ng demokrasya. Mula sa isang simpleng may bahay at biyuda nang pinaslang ang kanyang asawa na si Benigno Ninoy Aquino Jr., si Cory ay naging simbolo ng lakas ng loob, pag-asa at pagkakaisa ng mga Pilipino sa pamamagitan ng People Power Revolution noong 1986. Pero siyempre, hindi rin naging madali ang kanyang pamumuno. Humarap siya sa mga kudeta, kalamidad tulad ng pagputok ng Mount Pinatubo at mga hamon sa ekonomiya. Kaya nga hanggang ngayon, hati pa rin ang pananaw ng mga Pilipino. Masasabi ba nating worth it ang People Power Revolution? O ito ang simula ng pagbagsak ng ating bansa? Sa video na ito, malalaman natin ang Pilipinas sa panahon ni Presidente Corazon Cory Aquino. Babalikan natin ang mga programa, batas at mahahalagang pangyayari sa ilalim ng kanyang termino, pati na rin ang mga economic changes at reforma na nagbigay daan sa bagong simula ng Pilipinas matapos ang martial law era. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started. Year 1986. Nagsimula ang bagong yugto ng kasaysayan ng Pilipinas sa taong ito sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Corazon Cory Cojuangco Aquino. Matapos ang makasaysayang People Power Revolution, EDSA 1, natapos ang 2 dekadang diktadura at muling isinilang ang demokrasya sa Pilipinas. Si Cory Aquino ang naging ika-11 Pangulo ng Pilipinas at agad niyang ipinahayag ang revolusyonaryong pamahalaan kasabay ng paglalabas ng Freedom Constitution, Proclamation No. 3 bilang pansamantalang saligang batas ng bansa. Isa sa mga unang hakbang niya ay ang pagbuwag at reorganisasyon ng pamahalaan, kabilang na ang pagpapalit ng lahat ng mahistrado sa Korte Suprema upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa hustisya. Sa kagustuhan ni Pangulong Cory na agad maibalik ang tunay na demokrasya, pumili siya ng 48 miyembro mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, mga abogado, guro, pari, kababaihan at karaniwang mamamayan upang bumuo ng Constitutional Commission. Layunin nitong gumawa ng bagong saligang batas na magtataguyod ng kalayaan at karapatang pantao ng bawat Pilipino. Pinamunuan ito ni dating Supreme Court Justice Cecilia Muñoz Palma at matapos ang ilang buwan ng pagsulat at diskusyon, natapos ang draft ng Democratic Constitution na kalaunan ay naaaprobahan ng taong bayan noong 1987. Binuo rin niya ang Presidential Commission on Good Government o PCGG upang siyasatin at mabawi ang mga ari-arian ng pamahalaan na nawala o nailipat noong mga nakaraang administrasyon. Bukod dito, binigyang pansin din ni Cory ang karapatan ng kababaihan sa pamamagitan ng pagbubukas ng NCRWF o National Commission on the Role of Filipino Women sa mas malawak na partisipasyon ng mga women's groups sa paggawa ng mga polisiya. At syempre, sa larangan ng agham at teknolohiya, muling inumpisahan ni Pangulong Aquino ang National Science and Technology Authority o NSTA bilang paghanda sa mas sistematikong pag-unlad sa susunod na taon. Ang kabuuang halaga ng ekonomiya ng Pilipinas o GDP ay 87.87 billion pesos. Ang palitan ng piso laban sa dolyar, 20.38 pesos bawat dolyar. Humina pa rin ang piso, ngunit unti-unting bumabangon ang ekonomiya matapos ang kaguluhan ng mga nakaraang taon. Pagdating sa utang panlabas, ang naiwan ng dating administrasyon ay umabot ng 395 billion pesos ayon sa World Bank. Alam mo ba, pagkatapos ng EDSA Revolution, bilang bahagi ng restructuring program na hiningi rin ng International Monetary Fund, IMF at World Bank, pinatupad ni Cory ang privatization program.
Ibig sabihin, unti-unting ipinasa sa mga pribadong sektor ang pagmamay-ari o pamamahala ng ilang kumpanyang dati ay kontrolado ng gobyerno. Nilagdaan niya ang Executive Order No. 37 sa taong ito na lumikha ng Committee on Privatization o COP at Asset Privatization Trust o APT. Layunin ng programang privatization na ilipat ang ilan sa mga kumpanyang ito sa pribadong sektor para mabawasan ang gastos ng gobyerno at mas mapaunlad ang ekonomiya sa tulong ng mga investors. Kasama sa mga apektado ay ang Meralco o Manila Electric Company na dati ay hawak ng gobyerno sa panahon ni Marcos. Ito ay ibinigay sa Lopez family noong panahon ni Cory bilang bahagi ng privatization efforts. Kasama din ang Manila Water at Philippine Airlines sa naapektuhan ng presidential order na ito. Year 1987. Sa taong ito, naaprubahan ng taong bayan ang bagong saligang batas ng 1987 na muling nagbalik ng Kongreso, Bill of Rights at Checks and Balances sa pamahalaan. Ipinatupad din niya ang Family Code of 1987 na may layuning gawing mas pantay ang karapatan ng lalaki at babae sa loob ng pamilya. Pati na din ang Administrative Code of 1987 na nagbigay linaw sa tungkulin ng bawat departamento sa ilalim ng Office of the President. Ngunit hindi naging madali ang taon na ito. Naganap ang Mendiola Massacre kung saan nagprotesta ang mga magsasaka para sa reformang pang-agrikultura. Habang nasa tapat sila ng Mendiola Bridge, nagkaroon ng kaguluhan. Dahil sa mga pulis at sundalo, 13 magsasaka ang namatay at marami ang nasugatan. Ang trahedyang ito ang tinawag na Mendiola Massacre, isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa panahon ng pamumuno ni Cory Aquino. Bilang tugon, inilabas ni Cory ang Proclamation No. 131 at Executive Order No. 229 na nagpasimula ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP upang bigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka. Sa parehong taon, sinalanta rin ang bansa ng Doña Paz Maritime Disaster, ang isa sa pinakamalalang sakunang pandagat sa kasaysayan ng mundo na kumitil ng mahigit 4,000 katao. Sa larangan ng agham at teknolohiya, pinalitan ni Cory ang dating National Science and Technology Authority at ginawa itong Department of Science and Technology, isang departamento na may layunin na paunlarin ang research, invention, and innovation ng bansa. Noong January 30, 1987, itinatag din ang Advanced Science and Technology Institute na naging sentro ng mga proyekto sa ICT, microelectronics at research and development. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA, ipinahayag ni Pangulong Aquino na ang agham at teknolohiya ay priority ng kanyang administrasyon para sa pagbangon ng ekonomiya. Bagamat hinarap niya ang ilang tangkang rebelyon laban sa kanyang pamahalaan, nanatili siyang matatag para sa kapayapaan at demokrasya. Ang kabuoang halaga ng ekonomiya ng Pilipinas o GDP sa taong ito ay 91.71 billion pesos, tumaas ng 4.4% kumpara sa nakaraang taon. Ang palitan ng piso laban sa dolyar, 20.56 pesos, bahagyang humina ngunit nananatiling matatag. Ang kabuuang utang panlabas naman ng bansa ay umabot na sa 612.6 billion pesos ayon sa tala ng World Bank at Bureau of Treasury. Halos 217 billion pesos na ang itinaas kumpara sa 395 billion noong 1986. Alam mo ba? Halos lahat ng pagpapangalan at pagbabago sa mga ahensya ng gobyerno ay nangyari ng taong ito? Bakit? Dahil sa taong ito, opisyal na ipinatupad ang bagong 1987 Constitution at dito ibinalik ang presidential form of government. Kaya lahat ng dating ministry noong parliamentary system sa panahon ni Marcos pinalitan at ginawa ng department. Ang ilan sa mga pinaltan ng pangalan ay ang Manila International Airport to Ninoy Aquino International Airport,
Ministry of Science and Technology to Department of Science and Technology. Ministry of Agrarian Reform to Department of Agrarian Reform. Ministry of Education, Culture and Sports to Department of Education, Culture and Sports. Ministry of Health to Department of Health. Ministry of National Defense to Department of National Defense. Year 1988. Ito ang ikatlong taon ng pamumuno ni Pangulong Corazon Cory Aquino. Nakatuon naman siya ngayon sa reforma sa lupa, edukasyon at teknolohiya bilang susi sa pag-unlad ng bansa. Isa sa pinakamahalagang na isabatas ng taong ito ay ang Republic Act No. 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law. Layunin nitong ipamahagi ang mga lupang sakahan sa mga magsasaka upang mabigyan sila ng patas na oportunidad at kabuhayan. Ito'y ang pagpapatuloy ng pangakong reforma sa lupa matapos ang Mendiola Massacre noong nakaraang taon. Isinagawa rin ang unang lokal na halalan sa ilalim ng bagong demokrasya bilang simbolo ng pagbabalik ng boses ng mamamayan sa pamahalaan. Sa larangan ng agham at teknolohiya, itinatag ni Cory ang Presidential Task Force for Science and Technology na siyang bumuo ng Science and Technology Master Plan. Layunin ng planong ito na maabot ng Pilipinas ang antas ng newly industrialized country pagdating ng year 2000. Kasabay nito na ipatupad ang Free Public Secondary Education Act of 1988 na nagbigay ng libreng edukasyon sa mga estudyante sa pampublikong paaralan. Inilunsad din ang Science for the Masses program at halos 3 beses ang itinaas ng pondo para sa mga proyekto ng research para sa bansa. Ang kabuuang halaga ng ekonomiya ng Pilipinas o GDP sa taong ito ay 97.85 billion pesos, tumaas ng 6.7%, isa sa pinakamataas sa kanyang termino. Ang palitan ng piso laban sa dolyar, 21.09 pesos, humina kumpara ng nakaraang taon. Ang kabuuang utang panlabas naman ng bansa ay naging 610.1 billion pesos ayon sa tala ng World Bank at Bureau of Treasury, bumaba ng halos 2 billion pesos kumpara ng nakaraang taon. Alam mo ba? Sa taong ito, nagsimula ang seryosong pagtuon ng pamahalaan sa science and technology bilang sandigan ng industrialisasyon. Layunin ni Cory na muling maibalik ang Pilipinas sa dating reputasyon nitong pangalawa sa Japan sa larangan ng science and technology sa Asia. Year 1989. Isa sa mga pinakamahalagang pangyayari ng taong ito ay ang pagkakatatag ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM, sa pamamagitan ng Republic Act No. 6734. Ito ay resulta ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front o MNLF. Layunin nitong bigyan ng sariling pamahalaan at kapangyarihan ang mga lalawigan sa Mindanao upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Hinarap din ni Cory ang pinakamalaking attempt ng kudeta laban sa kanyang administrasyon noong Disyembre 1989 na pinangunahan ng mga rebeldeng sundalo. Bagamat malala ang naging labanan, napanatili ni Cory ang demokrasya at kontrol sa pamahalaan dahil sa tulong ng mga puwersang militar at suporta ng mamamayan. Sa kabila ng mga trahedya, ipinagpatuloy ni Cory ang usapang pangkapayapaan sa MNLF at MILF bilang patunay ng kanyang paninindidang maabot ang kapayapaan sa buong Mindanao. Ang kabuuang halaga ng ekonomiya ng Pilipinas o GDP sa taong ito ay 103.91 billion pesos, tumaas ng 6.2% kumpara sa nakaraang taon. Ang palitan ng piso laban sa dolyar, 21.73 pesos, habang ang kabuuang utang panlabas ay tumaas sa 622.2 billion pesos kumpara ng nakaraang taon. Alam mo ba? Ang pagkakatatag ng ARMM ang unang konkretong hakbang tungo sa pagsasakatuparan ng kapayapaan sa Mindanao, isang advokasiyang ipagpapatuloy ng mga susunod pang administrasyon. Year 1990.
Isa na namang mapanghamong taon para sa administrasyon ni Pangulong Corazon Cory Aquino. Sa taong ito, sinubok ng kalikasan ang katatagan ng bansa nang tumama ang 7.8 magnitude na lindol sa Luzon, isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng Pilipinas. Maraming gusali at kalsada ang nasira at libu-libong buhay ang naapektuhan, lalo na sa Baguio at Nueva Ecija. Pinangunahan ni Cory ang pambansang pagtugon sa kalamidad. Sa kabila ng limitadong pondo at pasilidad, mabilis na nakapagpadala ng tulong at nakapagsimula ng rehabilitasyon ang gobyerno para sa mga nasalanta. Kasabay nito, ipinagpatuloy ng kanyang administrasyon ang usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng grupo habang hinikayat ang mga dayuhang mamumuhunan na magtiwala muli sa ekonomiya ng bansa. Sa larangan ng agham, nilagdaan ni Cory ang Executive Order No. 430 at itinatag ang National Committee on Biosafety of the Philippines o NCBP, one of the first in developing countries. Layunin itong tiyakin na ligtas at maayos ang paggamit ng biotechnology at genetic research sa bansa. Ang kabuuang halaga ng ekonomiya ng Pilipinas o GDP sa taong ito ay 107.1 billion pesos, tumaas ng 3.1% kumpara sa nakaraang taon. Ang palitan ng piso laban sa dolyar, 24.31 pesos. Patuloy ang paghina ng ating currency. Habang ang kabuuang utang panlabas naman ay umabot na sa 744 billion pesos, tumaas ng 122 billion pesos kumpara ng nakaraang taon. Alam mo ba? Ang pagkakatatag ng NCBP sa ilalim ni Cory Aquino ang naglagay sa Pilipinas bilang isa sa mga unang bansa sa Asia na nagkaroon ng malinaw na patakaran sa biosafety at biotechnology. Isang hakbang ito tungo sa makabagong pamahalaan may malasakit sa kalikasan at siyensya. Year 1991. Isa sa pinakamasalimuot na taon sa kanyang administrasyon. Noong June 15, 1991, pumutok ang Bulkang Pinatubo, isa sa pinakamalaking pagputok ng bulkan sa ating bansa. Libu-libong pamilya ang nawalan ng tirahan at matinding pinsala ang idinulot sa mga probinsya ng Zambales, Pampanga at Tarlac. Pinangunahan ni Pangulong Cory ang malawakang relief at rehabilitation efforts upang tulunan ang mga nasalanta. Sa parehong taon, nilagdaan din niya ang Local Government Code of 1991 na nagbigay ng mas malaking kapangyarihan at pondo sa mga lokal na pamahalaan o LGUs. Layunin nitong maging malapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan, probinsya, lungsod at bayan at magamit ang kanilang sariling pondo. Isa rin sa pinakamalaking desisyon sa kanyang termino ang pagtatapos ng kasunduan sa mga base militar ng Estados Unidos. Matapos bumoto ang Senado laban sa renewal ng US Military Bases Agreement, iniutos ni Pangulong Aquino ang pagsasara ng mga military base tulad ng Clark Air Base at Subic Naval Base. Ito ay simbolo ng pagsasarili at pambansang soberanya ng Pilipinas matapos ang ilang dekada ng presensya ng mga dayuhan. Ngunit, hindi pa doon natapos ang mga hamon sa taong ito. Tumama rin ang Tropical Storm Thelma Uring sa Ormoc City, Leyte na nagdulot ng matinding pagbaha at libu-libong pagkasawi ng ating mga kababayan. Muli, pinangunahan ni Cory ang pagtugon at rehabilitasyon na nagpatibay sa disaster response system ng bansa. Ang kabuuang halaga ng ekonomiya ng Pilipinas o GDP sa taong ito ay 106.64 billion pesos, bahagyang bumaba ng 0.4% dahil sa mga kalamidad at global recession. Ang palitan ng piso laban sa dolyar ay humina pa sa 27.47 pesos kada dolyar, habang patuloy pa ring bumigat ang epekto ng mga sakuna sa ekonomiya. Alam mo ba? Ang Local Government Code of 1991 ang isa sa pinakamahalagang batas sa ilalim ni Cory Aquino dahil dito nagsimula ang decentralization o ang pagbibigay ng tunay na kapangyarihan sa mga lokal na opisyal para direktang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Pero eto ang tanong,
Nakabuti ba talaga ito sa pamamahala ng bansa o nakapagbukas din ito ng mas maraming pagkakataon para sa katiwalian sa lokal na antas? Year 1992. Matapos ang 6 years ng hamon, pagbabago at pagbangon, sa taong ito natapos ang termino ni Pangulong Corazon Cory Aquino. Siya ay nakilala bilang Mother of Philippine Democracy. Sa larangan ng Science and Innovation, nilagdaan ni Cory ang Republic Act No. 7459 o ang Inventors and Invention Incentives Act of the Philippines. Layunin nitong bigyan ng incentive at suporta ang mga Pilipinong inventors upang mapaunlad ang ating bansa. Ang kabuuang halaga ng ekonomiya ng Pilipinas o GDP sa taong ito ay tinaas ng 107.08 billion pesos, bahagyang tumaas ng 0.4%. Ang palitan ng piso laban sa dolyar ay humina pa sa 25.51 pesos. Sa pagtatapos ng kanyang termino, umabot sa 870 billion pesos ang utang ng bansa, ayon sa World Bank at Bureau of Treasury. Mula sa 395 billion pesos na naiwan noong siya'y unang maupo bilang Pangulo noong 1986. Alam mo ba? Matagumpay niyang nailipat ang kapangyarihan sa kanyang sinusuportahang kandidato, si Fidel V. Ramos, sa pamamagitan ng mapayapang halalan. Isang patunay na muling naibalik ang tunay na demokrasya at tiwala ng mamamayan sa sistemang pampulitika ng bansa. At ayan na nga, ang Pilipinas sa panahon ni Presidente Corazon Cory Aquino. Nabalikan natin ang mga kaganapan, hamon at pagbabago sa bansa mula 1986 hanggang 1992. Sa ilalim ni Cory Aquino, muling isinilang ang demokrasya, naibalik ang karapatang pantao at nabigyang boses ang mga Pilipino sa pamahalaan. Mula sa pagpapatibay ng bagong 1987 Constitution hanggang sa pagpapatibay ng Local Government Code, itinaguyod niya ang gobyernong nakatuon sa tao, kalayaan at reforma. Sa tingin mo, nakabawi ba ang Pilipinas sa panahon ni Cory Aquino? Naging tunay bang simula ng kalayaan at pagbabago ang People Power Revolution? O naging simula lang ito ng mas matinding hamon para sa Pilipinas? Ang kalayaang ipinaglaban noong EDSA, masasabi bang may halaga sa estado ng bansa natin ngayon? Sa pagitan ng mga pagsubok, sakuna at pagbabago, ano sa tingin mo ang pinakamalaking naiambag ni Cory sa kasaysayan ng bansa? I-comment mo na sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong opinyon. Tandaan, ang kasaysayan ay hindi lang para balikan, kundi para pag-aralan at pagkaingatan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod nating kwentuhan tungkol sa kasaysayan at ekonomiya ng ating bansa. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!